Alright, magandang umaga po sa inyo mga boss, mga sir. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hating gabi, saan man po kayo naroroon. Property presentation po tayo sa vlog na to mga boss. Napakaganda ng property, napakaganda po ng location. Very strategically located. Walking distance, National Highway. Walking distance po ito sa Save More, tsaka sa McDonald's. Malapit sa palengke, about 3 minutes drive. Actually, yan po yung National Highway. Kita nyo? Alright, yung corner na yan is Alpha Mart. Tapos lakad pa kayo ng konti. Nandyan na po yung mga establishments na mainstream establishments. Kagaya ng Save More, McDonald's. Tapos ito, ito yata, magiging Jollibee po yata to. So, napakaganda talaga ng location nitong property na to. Ayan po yung property. Alright? Ang size po ng area is 288 square meters, mga boss. Meron na kayong tindahan. Nag-ooperate na po yan. Actually, meron pong laman yan. At very busy na rin po itong road na ito. Ayan. Tapos dito, yung gate po na yan, papasok tayo dyan mamaya. Sa taas po niyan, yan po yung plano nila sanang gawing parang Japanese restaurant. That's right. Sa Japan po kasi nakatira yung may-ari nito. Nandito siya ngayon at kinuwanta kami na para daw po baka sakaling may magkagusto sa mga viewers natin. Yan. Ito yung property. Ang ganda rin ng presyo nito mga boss. Alright?
So, frontage ng property, I think this is about 15 meters ang frontage niya. 288 square meters po ang total lot area ng property. Service gate, may pedestrian at saka may vehicular. Naka backfill. Okay, mas mataas ang property dito po sa kalsada. Fully fenced ang property mga boss, at merong mga makakit na pusa. Oh, ayan oh. Yan, okay. Naka-pave po ang kabuuan ng property. Right. Kasya po dito 3 sasakyan mga boss, mga sir. Meron na pong porch, 3 bedrooms po yan. Maganda ang living area niya mga boss, mga sir. Okay, safe na kayo kasi nakabakod na po siya. Paikot yan. And then, dito sa likod, naka-setback po ito ng mga about 1.2 or 1.5 meters. Ayan po. Yun. Alright. So, naka-fence din po doon. Naka-grill yung mga bintana. Ano po. At kung mapapansin nyo, tip-top shape ang condition ng bahay. Sariwa pa mga boss, no? Kasi tinutukan po ito ng may-ari nung ginagawa ito. Oh. Ayan. So safe na kayo kasi added safety feature, naka-grill po ang labas. Ayan. So this is the porch. Yan po ang porch niya mga boss, mga sir, no? Hindi nyo napansin, pagka nandito na kayo, tahimik na po. Kasi siguro dahil nga sa, ewan ko na, there's something nice about this place talaga. So, dito po sa labas, since, ito po kasi yung, pintuan papasok ng tindahan na po. Dito sa labas, meron na kayong lababo dito, tsaka yan, lalagyan ng mga kung ano-ano. In fact, meron din kayong lutuan. Pwede nyo gawin po itong pinaka-daily kitchen ninyo. Although, meron din pong pwede kayong gawing kitchen sa loob ng bahay. Now here, maluwag pa po dito, no? Ayan, no? About 2 meters po ito or 1.5 meters ang kanyang setback mula dito sa bakod. Mataas po yung kisame ng bahay, no? Maganda. Alright? So, ayan. Alright, so okay, dito naka-overlap na po yung building, ano, kaya kahit umulan, hindi po tutulo dito sa loob. Yan. Nakasalo yung kanyang tubig dito sa gutter. So, dire-diretso yan hanggang doon. Okay, now pasok tayo sa loob. Ito po yung main door. Yan. Naka-elevate pa po ang bahay about half meter. So you have 2 steps bago ka makapunta dito sa loob ng bahay. Ito po yung porch, mga boss, no? Maluwag po yung porch nila. Ha? About 20 square meters po itong porch, mga boss. Now, mamaya tanungin natin yung floor area ng bahay. Okay. Okay, so this is the living area, mga boss, mga sir. Maluwag ang living area nila, no? Maganda. Sabi ko nga, mataas ang kisame. Ayan. Meron na kayong ceiling fan dyan. Okay? Maganda ang bintana. Hindi po siya masyadong malaki at hindi rin siya maliit. Alright, yan o. Smoke glass, analog, aluminum. Yan. Kaya magandang pasok ng natural light. May bintana dyan. May bintana dito. Yan. Okay?
Ito nyo, maraming bintana. Ano po? This is your dining area. Pwede kayo maglagay dyan ng siguro 6 diners na table, na dining table. Okay? Now, this is your breakfast nook or bar. May lababo na po dyan. Tapos, pwede kayo maglagay ng small kitchen nyo dito. Yung mga mabilis ang preparasyon. Alright? Back door. Okay. Yan. Pansinin nyo mga boss, mga sir, wala po ako nakikitang mga cracks sa wall. Gaya nga ng sinabi ko kanina, tinutukan po ng may-ari ang paggawa nito. Okay? Yon. By the way, maganda ang mga pintuan mga boss, no? Kagaya nito, oh. Solid na solid. Ayan. Very solid, ano po. At malapad siya. I think that is 90. No? And then, yon. Ito yung kanyang back door. Or side door, sabihin na natin. So, coming from your car, pwede na kayong pumasok dito all the way to the kitchen. Actually, pwede po kayo magpagawa dito ng dirty kitchen nyo rin, no? Diba? May space pa dito, diba? Paggawa kayo ng pinaka-dirty kitchen nyo dyan. Alright? And then, ito po yung mga kwarto. So, meron po silang 3 rooms. Malamang kasama na po yung mga aircons. Ano po? Maluwag tong kwarto mga boss ha. Pwede kayo maglagay ng 2 kama. Tapos paggawa kayo ng built-in cabinets nyo dito. No? Maluwag po. Mga po siguro to, mga 30 square meters po itong room. Ayan, no? Diba? So, pwede kayo magpalagay ng built-in nyo dyan, kama, or built-in dito, para medyo magamit nyo yung corner, no? Tapos, nandiyan yung television nyo. Diba? Okay pa po ang kisame. Yan. Wala akong nakikitang sign ng may tulo yung bubong kasi otherwise, magkakaroon po ng mga mapa-mapa yan dyan. Pero wala po ako nakikita. Although, syempre, nag-manifest na yung dugtungan niya. Nevertheless, maganda yung condition ng kisame. Ano po. Tsaka yung mga pintuan. Solid sabi po. Alright. So, here, ito na yung pangalawang kwarto. Medyo malit ng konti. About 20 square meters po ito. Yan. Or 16. Okay? Yan. Sabi ko nga naka-grill, no? Added safety feature. Alright. O, yan. Magandang kisame mga boss, ha? Ibig sabihin, maganda ang roof. Magandang roofing. Nakita nyo naman sa drone shots natin, ano? And then, ito po yung kanilang comfort room or toilet and bathroom. Oh, nice din. Ha? Alright. And then, another room, third room. Yan. Same ng size doon sa second room na tinignan natin. Yan. Yan. Yun. Alright. Check natin yung store. Tsaka yung okay. So, coming from your porch, syempre, kung nagbabantay kayo ng tindahan, halimbawa, hindi nyo kailangan tumutok dito sa tindahan, di ba? Pwede nagmumuni-muni lang kayo dito sa porch ninyo o dyan sa loob ng bahay kasi dinig na dinig kapag merong nagtaupo. Ito, may tindahan dito. Loaded po itong tindahan. Ayan, no? Actually, nag-ooperate pa po sila. Sabi sa akin, malakas sila bumenta rito, wala lang talaga magbabantay. Yan yung nakita natin kanina sa harap. And then, dito sa gilid niya,
Pwede nyo pong i-convert ito, yun nga, yung pinaka stock room ninyo, no? O shelves para sa kung ano-ano man na pwede nyong ilagay. And then, yung access po nitong pinaka-shop or isang commercial space din na available sa inyo, dito po sa labas. Para just in case na maisipan yung iparent itong space na to, hindi po nila kailangan pumasok sa loob. Okay? So, ito po yon access. Alright. Yun. Plano daw ng may-ari dito, gagawin niya sanang restaurant to. Yun, no? Pwede, mga boss, no? Daming saksakan, no? Kita nyo? Ayan, no? Pwede nyo rin gawing parang computer, ano to? Shop. Diba? Oh. Maluwag po ito, ha? Mga 30 siguro din to or 40 square meters po yung floor area. Ayan. Okay? There you go. Mga boss, mga ma'am, mga sir. Sakto lang yung hagdan niya, mga boss, no? Hindi siya gipit. Ayan. So, there you go, mga boss, mga ma'am, mga sir. Again, recap po tayo sa property. Ang property po, located sa Castillejos, Zambales. Ano po? Ang ganda ng location. Malapit po sa lahat ng essentials. Malapit po sa National Highway. Actually, mga 10 steps, 20 steps na sa National Highway na po kayo. Castillejos is about 3 hours drive from Metro Manila. And ito pong lugar nila mismo ng property, malapit po sa palengke. Actually, nasa vicinity na po siya ng Central Business District ng Castillejos. Nandyan lang po yung Save More, McDonald's. Nakita nyo may kapilya dun sa unahan. Ano po, malapit sa eskwelahan. Yung nakita nyo sa drone shot natin, na building na malaki doon. Ano po yun, Jesus Magsaysay High School. Ano po. And malapit po sa 7-Eleven, walking distance. Nasa kanto lang po yung Alpha Mart, 24 hours po yan. Kaya kung may kailangan kayo, 10 oras ng gabi, di ba? Bababa lang kayo, lalabas lang kayo, nandyan na. Okay? Very accessible. Flood-free zone po ito, kaya marami mga establishments na nakatayo dyan. Ano po? Ang ganda ng location. Ang size po ng property is 288 square meters. Clean title po yan, ready to transfer. Okay? Ang bahay may 3 bedrooms, isang toilet and bathroom. Meron na po siyang existing na tindahan. Pwede na kayong mag-start ng business ninyo kung gusto ninyo. Meron pong commercial space na pwede nyong iparent o pwede nyo ring i-utilize. Alright, so napakarami po ng pwedeng gawin dito sa property na to. Asking price po na may-ari, 5.8 million. Mga boss, mga ma'am, mga sir, to tell you frankly, maganda na po yung presyo na yan, 5.8 million sa ganitong lugar. Kapag nakita nyo po to sa personal, ano po, talagang napakaganda ng location. Maganda yung bahay, siguro may konti kayong i-remodel according to your taste, okay? According to your want, alright? So, yung mga interesado dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir, huwag nyo nang pakawalan tong property na to. Baka maunahan pa kayo. Kontakin nyo po ako dyan sa contact details ko. Yan ang aking number, yan ang aking WhatsApp, Viber, Globe, at ang email ko. Pwede nyo rin po akong i-chat sa Facebook. Tawagan nyo ako. Kung hindi po ako makasagot sa inyo agad, busy ako, I'll make sure I'll get back to you within 24 hours. Alright, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Till the next video. Ciao!